Magandang araw, ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga kurakot? Sin na dinalakit po ni Pastor Lazaro Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Romans chapter 3 verse 23. Sabi po ay, "For all have sinned and come short of the glory of God." Napakalinaw sa verse na ito na lahat tayo ay nagkakasala. Wala ni isa. Ni isa ang exempted. Kahit sino pa tayo, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong tao. Lahat tayo ay nagkulang at hindi nakaabot sa standard ng kabanalan ng Diyos. Dito po pasok ang concept na natin or topic ay ang salitang sin. Ayon sa scripture, ang sin ay tinatawag na hamartia na ibig sabihin ay missing the mark. Ibig sabihin, imbis na tumama tayo sa standard ng Diyos na perfect at banal, lagi tayong pumapalya dahil sa ating kasalanan. Hindi lang ito simpleng maling gawa, kundi ito ay isang uri ng rebellion laban sa kabanalan ng Diyos. At dahil dito, nagkakaroon ng separation sa pagitan natin at ng Panginoon. Pero tandaan natin na ang Diyos ay makatarungan. He will not leave the guilty unpunished. Ang lahat ng kurakot, mapandaya at naglalakad sa kasalanan haharap sa ustisya ng Diyos. Walang kasalanan na hindi nakikita ng Diyos at walang makakatakas sa kanyang paghukom. Ngunit, salamat sa kanyang awa at sa kanyang pagmamahal dahil sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo ay pinatawad, na-restore at pinalaya mula sa condemnation. Dahil si Jesus ang nagalay ng kanyang buhay para sa atin. Siya lamang ang naging daan para makalapit muli tayo sa Diyos. Ang first teaching is, sin is hamartia, which means missing the mark. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan or standard ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng i-justify ang sarili nating kasalanan o ituro ang iba dahil lahat ay guilty. Second is, God will not leave the guilty go unpunished. Ang mga kurakot at gumagawa ng kasamaan ay may kahihinatnan at maaaring sa mundo nakakalusot sila sa batas ng tao, pero sa harap ng Diyos ay walang makakalusot. At ang last is, Christ alone saves us from God's punishment. Wala nang ibang paraan kundi si Kristo lamang. Hindi ito sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, kundi sa pagtanggap at pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Yun lamang.